May unahin po muna natin ang nasa guided measure number 1. Resolution authorizing the local executive or authority to either upon to enter and sign a tripartite return service agreement with the UP Manila and the grantee Ms. Charlene J. Rivera. Sponsor po nito ay CSB Louis Fredford Gomang, Committee Chair on Education. Kaugnay po niyan, naririto po ang grantee scholar na natanggap sa UP Manila Tarlac Campus, si Ms. Charlene J. Rivera na taga-Narvacalis. Meron ba kayong usapan sa school ninyo? Baka nabigyan ba nila na-inform kanila kung ano yung financial support na ibig sabihin sa resolution? Ngayon pa lang po sila nakausap. Nabanggit po nila sa akin is pwede pong may email po lang po sila sa akin. Pero ang nabanggit po nila sa akin is mga uniform, allowance. Nabanggit po sila kung may galing sa munisipyo or sa school. Para po scholar rin po, from sa munisipyo na sa school. So, ibig mo pong sabihin natin, i-sponsoran ng munisipyo ang uniform or kung kaya, allowances, mga ganun. Kami ang magde-determine munisipyo or ang sangguniang bayan. Since state university po, yung Ang ganun siya. Baka pwede natin ipatawag ang MSC munisipyo para ma-confirm natin kung ano yung mga pwedeng assistance na pwede natin ibigay sa bata. Yun lang po, Madam Chair.
school. Kung saan kung counterpart na yun, meron po ako nakausap na explain po itong return service agreement. Tapos yung isang concern namin, kasi yung sabi ni Zelly na dapat may makausap naman na yung sa kuliang bayad bago tayo pumayad. Nakakalimutan yung mga kamusukin natin. Ang concern lang namin is dapat alam po namin yung bibigay namin para sa ganun, kung kulang o sobra, magawa po namin ang paraan para matulungan po kayo ng tama, full effort wala po sa LGU dahil sa ito naman na maganda. Ito may agreement, yung kinapag-pumili na kayo pati po yung bayan natin dahil nakalagay dito sa mag-render kayo ng service. So yun din po yung request ko sana Madam Chair natin kung sa tayo from the LGU, MSWDO, or kung anong office, kung ano pong action na gagawin natin dito sa tripartite agreement. Thank you. Alam mo ba kung nakausap na ng school mo si Mayor may kausap kaya ng school mo? Wala. Si Mayor kaya kausap ng school mo? Wala. Ikaw na sabi mo na nag-isap niya ba? Okay. Tama yung nag-isap niyo sa target. Tama yun. Dapat Mayor na mag-usap ng DLG. Bago natin nakakuha dito para alam mo sa bigyan ng bayan. Kung ano ba yung matutulong natin sa'yo. Okay. Madam Chair, last na lang po, siguro po, pwede natin ilagay dito sa bulok, in-accordance with those existing rules. Apo, nanay. Yun lang po, Madam Chair. Madam Chair. For clarification na for the record, actually nabasa niyo po itong return service agreement. Nabasa niyo po Galing itong sa LGU. wala po kayong gusto i-revise or i-dagdag alisin dito sa agreement na ito. Pwede ko kasi po, Netflix po yan. Yung aking nadadala ko sa Ano naman po ito, both parties yung mag-uusap sa agreement siya. So kung mag-share po kayo, maganda po na masabi po sa amin kung sa kuya bayan o kung sino po mag-a-assist sa inyo sa LGU para kung may gusto kayong baguhin dito, di ba kayo naman po yung parte sa inyong agreement. Relay nyo rin po at hindi yung pagkatapos na agreement sa tayo. Sino po? Maraming salamat sa kung clarification sa story ko. Thank you po sa inyo lahat. Okay po. Kaya yung wala pa po ang ating mga panauhin mula sa municipal budget at municipal accounting office. Mas maigi po siguro dahil po muna natin yung iba natin mga panauhin na narito. Mauna po muna yung committee report natin. Ang committee chairman po ng rules ay magbubulat. Madam Chair. Ang narinig ko ay tayo ay nagsawa ng committee po sa dalawang pinasa ng committee ng Paramita Miin. Ang mga pinasa ko ay pinasa nagtatakda sa mga may-ari o nag-aalaga ng mga aso sa nasasukan ng barangay. Napag-usapan po yung mga kinalaki na sa barangay. Pwede naman po yung kanilang mga dokumento ng sinunite at yung pera visa. Rules ka na kanilang nilagay ay manino po at pasok po sa batas nasyonal. Ang pangalawang ordinansa po yung ordinance mandating all households and establishments of barangay Gamiindi, Nueva Ecija to establish their own compost pits in their backyard to enhance source reduction of waste, of solid waste. Ito naman po ay coordination din nila sa ating Metro
June 19. Si Ma'am PB Laberinto po receive sa certification po ng ating punong bayan. Yayamang meron po tayong natanggap na liham. Noong Friday, Thursday po kasi gawa ng agenda natin ayon sa internal rules of procedure ng internal rules ng Sangguniang Bayan. Meron po tayo natanggap ng Friday na letter mula po sa Gibay's District ng Department of Education, Honorable Darlene J. Andreinen and Beltran, Municipal Vice Mayor, Presiding Officer, si Patrick Riva, through the Secretary of School, Madam Sir, greetings in the name of public service. We are so glad to inform you that grade 7 will open next year 2024-25. As proof, we are giving our very best effort for its full registration to convert it. However, the Regional Office 3 at the Government Center by City of Fernando, Pampanga required other supporting documents to facilitate its registration. In connection with this, we are requesting our good office to help us in providing the following necessary documents for the conversion of San Marcelino Elementary School to Integrated School and Santa Lucia Primary School to Elementary School registration. Naka-enumerate po ito ang kanilang kailangan sa Sangguniang Bayan resolution of the Sangguniang Bayan members for the purpose of conversion of San Marcelino Elementary School to San Marcelino Integrated School, Santa Lucia Primary School, Santa Lucia Elementary School. Number 2, resolution of the Sangguniang Bayan members to have a 5-year contract to support, finance, and maintain maintenance of grade 7 to grade 10 until such time that there is a subsidy and recognized by the DepEd and the national government. We are hoping that this matter will materialize and succeed, for we know that we have the same goals and objectives in providing quality education among our school children for the future and future hope of our country. Thank you very much. More power and God bless. Very truly yours, Edwin P. Meliado, Doctor of Education, Head Teacher 3, and Ma'am Julieta D. Escobar, Doctor of Education, Teacher 3, School Head, TIC. Kaunay po niyan, may narinig po si Ma'am Escobar para sa kaulang pag-read. Isang magandang hapon po sa ating lahat, lalo-lalo na po sa ating Vice Mayor, at sa bumubuo po na po ang Sangguniang Bayan ng Iba. Ako po ay si Ginang Julieta Escobar, na ako po ang kasalukuyang teacher in charge ng Santa Lucia Primary School po. At gaya po ng nasa sulat po, kami po ay lumalapit sa inyo na kami muli ninyo pong suportahan sa pagbubukas po ng ating paaralan bilang elementarya at integrated po ng Santa Lucia at ng San Marcelino po. Madam Chair. Dahil po, actually po, lumapit po sa akin si Sir Meliado at si Ma'am Escobar, Ma'am Jetta. With regards po dito, nakaraang last week po. Sa pagkabasa ko po, ito naman po ay para dun sa mga estudyante natin sa mga barangay, mga grade 7. Ito po ay makakatulong sapagkat magkakaroon na muna ng panibagong ito o grade 7 dun sa bawat eskwelahan na nabanggit. Kaya po, kako nga, itulog po natin dito sa ating opisina. At siyempre po, dun sa ating, ako rin po yung hingin ng tulong to sa komite ng ating edukasyon kay Consiel Roy Lumang na sponsoran po itong San Marcelino at Santa Lucia with regards po dito sa kanilang hinging resolution. At kung meron na po katanungan, nandito po si Ma'am Julieta para sagutin po kung ano man po yung nakikita nyo na kailangan natin
ayusin pa o meron po kayo nakikita na gusto kong itanong with regards to dito. At inuulit ko lang po, ito naman po para dun sa mga ating mga eskwela, mga estudyante na gusto mong mag-aral at hindi na lalayo sa kanilang mga barangay. Kaya muli yun, maraming salamat po. Yung nakaraan po kasi 57 student po lahat yung kabuuan from kindergarten to grade 5 po. So ngayon po ay yung pong grade 5 po kasi dalawa lang po. Supposed to be siya yung magiging grade 6 ngayon. Pero we are hoping po na madagdagan po yung ating grade 6 po para mabuo po yung ating elementary sa ating pag-aaral. Pero kung may sarili naman kayo survey, meron po ba ng mga kasama po grade 6 students yung mga family mo yun? Yes, ma'am. Ito po ay magagaling sa Gimbel Central po. Ilalapit po natin doon sa kanilang lugar para mas... Uniform sa dalawa siya talaga. Yes, ma'am. Madam Chair, may katanong kami po. Ma'am, with regards to sa facilities, mga materyales na gagamitin, like, siyempre, meron na ba tayong building, meron ba tayong mga upuan? Ayan mo kasi yung mga unang kailangan natin i-establish para magtayo ng, para kumbaga, kung upgrading ba to o magtalagay pa tayo ng ibang grades for grade 11, grade 7. Meron na ba tayo, kompleto ba tayo? Kasi mamaya, i-grant natin to, ang maging problema natin, yung mga katulad ng pasilidad, mga upuan, mga gamit. Yun po. Thank you, sir. Ang San Marcelino po, elementary school po ay meron po mga upuan na po, table and textbook, ganyan din po yung kanilang building. Samantalang ang Santa Lucia Elementary School po ay primary school, ay kasama po yan po kami nagpapagawa po ngayon ng temporary learning center o yung makeshift room po natin. Gayon din po ay meron na po siyang mga upuan na pwede pong gamitin ng mga susunod na grade po. Thank you, ma'am. Thank you, Barry. Madam Chair. Ma'am, pwede po bang paturuan po ako? Ano po ang difference ng San Marcelino Elementary School sa magiging San Marcelino Integrated? Ano po yung pagkakaiba nila? Thank you, sir. Ang San Marcelino Elementary School po, siya po yung kasalukuyan ngayon. Elementary pa lang po. So, ang i-request po ay maging integrated po siya upang magkaroon po tayo ng grade 7 na ngayong pasukan po na sa darating na July 29 po. So, ganun din po yung Santa Lucia. Yung Santa Lucia naman po ay from kindergarten to grade 5 po kasi siya. Ngayon pong taon ay magkakaroon po sana tayo ng grade 6 upang maging elementary na. Tapos, isa pa pong tanong ko, resolution ng isang Sangguniang Bayan to have a 5-year contract to support finance and maintenance. Pwede po bang pa-clarify or in details kung ano bang ibig sabihin natin ng finance? Thank you, sir. Ito po kasi sa request namin na ito ay for compliance lamang po ito mula sa DepEd at kailangan po natin i-submit. Kaya yun naman po nandyan sa number 2 na yan ay kung lolobin niyo po ay maluwag po namin tatanggapin kung meron pa po kayong makikutulong. Pero sapat naman po ang inyong binibigay na tulong sa pamamagitan po ng SEP. Ito po yung Special Education Fund na natatanggap natin. At yan din po yung MOE ng school po. Natanong ko lang naman po ma'am para klaro po. Maraming salamat po. Yun lang po, Madam Chair. So ito po nabanggit niya na requirement ng walang DepEd and national government as set yung sa number 2. Yes, sir. So ito po, gano'n ka-urgent po itong resolution na kailangan nyo na pumasabi? Ngayon na po sana naman, since mag-start po tayo ng klase natin ng July 29. This month. Yes, po, sir. Kung pagkasabit niyo po sa DepEd, kasi nakalagay ko dito, ano lang po babasahin ko po.
until recognized by the DepEd and national government. So pagkasabit, masasabi niyo po na recognize na po agad itong dalawang school ng DepEd. Well, actually, sir, magkakaroon pa po tayo ng validation about po yan. Pero naano naman na po sa taas na kailangan na po natin yan para makalakad na po yung proseso ng ating mga papel. Pero sinisigurado po sa inyo na mabubuksan po siya kung inyo pong papayagan na supportahan ng ating mga maaral. Last clarification lang po. Open naman po itong dalawang schools na po. Open naman sila na dumami yung students po syempre po. At isa lower grades na existing. Kasi baka malaman na kasi marami po mga taga-ibang barangay na rin dito sa dalawang school na to. Kaya naman po inatin yung volume siguro ng dalawang school. Yes, Mr. Kaya po. Salamat po. Salamat po. Since yung letter of invitation is I-receive them from Masabi or Number 4, resolution approving 11 applications for new and renewal franchise to operate motorized bicycle in the municipality of Quimba. Ang sponsor po, SBN Julius Redford E.G. Dumang, Committee Chair on Transportation. Madam Chair. Sa katanungan po ng ating magalang-galang po dyan ilang Carl Tison ay nagpa-receive po tayo ng letter of invitation kay Ginong Eli Ramos, Municipal Budget Officer, at Ginong P.P. David, Municipal Accountant, noong June 20. At ito po ay natanggap ng parehong tanggapan noong araw ninyo. At kay Ginoong Durante Serrano, Municipal Planning Development Coordinator, na natanggap po ng Mayor's Office ng June 20 at na-receive po ng tanggapan ng FPDO ng June 20 din. At for the record po, wala po silang sinubiting liham na hindi po sila makakatal. Kaugnay po ng tinatapos na gawain, resolution declaring the validity of Appropriations Ordinance Number 2, 2024 Barangay San Rafael amounting to 678,631.80 ay ito po ang nagpunsod upang panyayahan natin ang dalawang department head. At ito din po ang nilalaman ng ating panyaya. Balit wala po sila ngayon. Madam Chair, for clarification lang po, sa postponement po natin ng approval ng tinatapos na gawain ng program, kasama rin po yung dalawang barangay pag pero naman yung ilalaman ng kanila mga supplemental or
marapati po ng August Valley. Tingin ko po, ito naman ay isang compliance lang para sa scholarship ng bata. Kaya kung sa tingin po natin ito ay makakatulong para makapasok o makamit niya yung scholarship, ako po mismo gusto kong aprobahan ito kung mamarapati po ng August Valley. Siyempre, may kanya-kanya tayong pananaw, may kanya-kanya tayong pag-iisip. Kung gusto nyo, pwede rin naman natin pagbotohan kung sinong papayag at hindi papayag doon sa inihiling mong bata. Maraming salamat po. Madam Chair, tingin ko lang po lahat ng po tayo dito gusto kong tulungan yung bata. Ang kinaklaro lang po natin kung ano po yung outmost o yung pinaka-kayang ibigay na pwede natin ibigay. Kasi masyado pong broad yung financial assistance na nakalagay. Kaya dapat sana po yung specific na rin po sana kung ano yung tulong at aasahan ng scholars mula sa bayan po ng iba. Madam Chair, tama po yun. Alam ko po yung sinasabi ni Consider King. Pero isipin nyo, meron naman pwede po tayong actually lumapit sa DSWD, may Ma'am Lala, tanungin kung ano bang pwedeng financial support na gawin doon sa bata. At ito nga ho, nag-uusap kami ni Consider Olio, for compliance only ho. Parang ito lang ho yung dininig natin din sa eskwelahan na talagang ito yung kailangan nila para doon po mag-grant. Yung kung sakaling magkakaroon sila ng extension for grade 7 to elementary in Santa Lucia. Ganun din po siguro to. Kakamaho, kung pressure ng body na hindi sa inyo, kung pagtutuhan mo natin, kung naisip nyo na merong hindi magandang may bubulot, kung bibigyan na natin ito, bibigyan na natin pahilingan ng bata. Salamat po. Hindi man po natin kailangan itong pagkakutuhan. Ang panahon qualification at yung pagdiligaw ng mga pinag-usapan. Kung gusto natin mapakinggan yung paliwanag, pwede kaya tawagan ko sa phone. Ha? Hindi mo kaya yung paliwanag ko po eh. Yun na lang, hindi ka na lang magpaliwanag ko sa phone. Hindi ba pwede yung Sunday, no? Online. Hindi kasi kung wala pa tayong program para dun eh. Yan, napakarami ng merong lodging, merong travel allowance, merong medical equipment, staff, kailangan bigyan ng suporta. Wala yung mga scholar. Yan kasi walang care, hindi yun. Mas magandang pa. Magpaliwanag na lang muna sila. Pwede kaya dito? Sa dito ko basa sa report ko dito sa Loy, parang mas maganda po na direct coordination lang mula sa ating MSWD o sa department yung gamit tulong. Doon sa dito lang inausap nila para sila yung mag-usap kung paano po contact, paano para mag-is. Kung ano yung report ko dito, ang ating i-review nila po ba?
According naman sa LYDO at sa MSWDO. Ano yung mga pwedeng Ito pala kasi Madam Chair, nagbibigay ng attachment. Yung responsibilities natin. Face the following. A. Local counterpart. B. The university as required by the program for the grantee is currently allowed. Enrolled. Monthly lodging allowance, book allowance, uniform, NSTV, traveling allowance, student council contributions, graduation fee, licensure review and examination. ganun karami pa. Yung ilang or lang ipapasa siya natin sa LWD o sa MSWD. Kahit kung pag-usapan nila ako ng program ang ma-offer nila bilang sabi ako ng sponsor, wala pa po tayong programa sa ating membership na katulad ng ganit ang binigay ng kanila ako. Kaya lang po ano yun. Sige rin natin. Hello, Chair. Konting message na po sa Ma'am Shirley. In fairness po sa Sangguniang Bayan, although kami po ay tinatalakay namin ito ng mabusisi, huwag po kayong mag-alala. Nakikita ko naman na sa boses po ng lahat ay ito po ay aprobahan. Sinisigurado lang po namin na itong mga nakalista. And the grantee, Mr. Rivera, from Nervacan, pinapasa ko na rin ito sa pwede ng foundation, kaya reduce credit card. Okay po, dapat na po tayo sa number 2. Approving supplemental AIP number 3 for current year 2024 GIMBA, Nemesia, as embodied in NBC resolution. Number 3, series of 2024 dated June 4, 2024 with the corresponding amount of 3,442,980 to be allocated and utilized for various PPAs, programs, projects, and activities of municipality of Gimba subject to existing laws, rules, and regulations. Ang sponsor po ang Committee Chairman ng Finance and Appropriations, SBM Giancarlo P. Dizon. Ito ay wala pa po sa ating bulwagan. Kaya po siguro tataro tayo sa number 3 na kaugnay ng number 2, an ordinance approving supplemental budget number 3 for calendar year 2024 in the amount of 2,522,980 sourced from the general fund surplus to be allocated for various programs, projects, and activities subject to existing laws, rules, and regulations. Ang sponsor po ang committee ng Finance and Appropriations sa panunan ni SBM Giancarlo P. Dizon. Kaugnay po nito, napaunlakan po tayo ni Ginoong Eli G. Ramos, ang ating Municipal Budget Officer, para po sa kaukulang pagpapaliwanag. Baka hindi na po si Mili pinabasa ng mga Mr. Speaker. Pero guys, nung pumunta na may budget, makaya na po similahan namin Madam Chair. Sa tingin ko po na similar naman yung nilalaman ng supplemental AAP at supplemental budget. May isang item lang na nabawas. Siguro pwede natin matanong na rin po si Sir Eli kung dito sa supplemental budget. invite natin si Sir Eli na ang budget officer. Hey, number 3. For this,
Hello, Jim. Sir Eli, magandang hapon po. Maraming salamat po sa pagpunta sa Barangay po ABC. At pinili ko pa rin pong umabot dito para kulitin po namin ngayon. Una-una po yung number 1, yung sa MSWDO, provision of cash grant to senior citizens, 1.734 million. Bakit po ito hindi naka-budget na agad or bakit ngayon pa lang sinasama? Anong pagbabago po ba sa opisina nila? Magandang hapon po. Actually, pasensya po, medyo hindi yata na-prepare dito sa iba yung invitation ko. Actually, yung naman po figure dito, nagbase lang din po ako doon sa request. Request po ng pumunuan po ng senior citizen. So, may mga identified po sila yata na mga senior citizens age bracket po na hindi makakatanggap doon sa initial po na budget natin. So, nagkaroon sila ng listing marahil kaya nakaka-up po nila yung 1.7 para po mabigyan yung mga hindi nasama doon sa numbers na mabibigyan kasi parang nagkaroon sila ng age bracket po. Hindi ko kasi nadala yung request nila kaya hindi ko po ma-exact. Although mayroon po tayo initial po na budget para sa cash grant. Mayroon lang daw kung may na-identify sila ng mga senior citizens na hindi ko na-isama according to the age bracket po. So ito po, i-change po sa inyo kahit hindi po to department o hindi po to programa na ipapaliwanag yung maraming salamat po. So sa clarification lang po, ito ay hindi additional, ito po ay supplemental o matagdag na hindi doble na pamimigay, kundi pang dagdag para mapunuan po yung nagkukulang na po. Yes sir, yung pong hindi na isama sa listing ko na kailangan din makatanggap. Wala naman pong madodoble siya na tatanggap. Ang nagsumiti po nito ay si Senior Citizen President po, si Sir Pater. Nilabit po niya to with the local chief executive, then pinapifurnish para kumahanapan po ng budget po. So, ang magiging source po na ito is from savings po natin, surplus. Ito naman po, nung nakaraan po, ginagawa rin po natin nung nagpapamigay tayo kahit nung hindi pa kami nakaupo. Nangyayari na po ito na may cash pala tayo sa senior citizens, different age brackets, tama po. Yes po, meron po taon-taon kaya next year din po, definitely po magkakaroon din po ng budget. Kasi continuous po yung program natin na yan eh. So, yearly po natin i-allocate. Yung specific amount na lang po ang i-determine po talaga ng senior citizen at kung sino yung mga beneficiary para po dun sa budget po for 2025. So, ito, kaya po ba nagkulang? Ano lang po, curiosity lang. Kaya po nagkulang, nagkakali sila ng initial computation or nakat po sa budget ceiling ng gawa ng budget? Marami po na mayroong hindi na-identify. Sa budget ceiling naman po kasi kung priority program po natin yan, recurring na yan. So kung identified na po yung beneficiary, definitely po mababudget na po yan. So possible po na may mga hindi na-identify o doon sa programming nila, yung age bracket, nagkaroon po ng mga changes sa gusto nilang implement. So nagkaroon din po na marami na wala ng ganito. Kaya kung kaya supplemental lang, nag-request po sila ng supplemental budget. Ito po last question regarding sa IT dito. Although hindi niyo po sabi nga kung hindi niyo ito departamento, nabanggit po ba sa inyo kung kailan po ito i-award ng cash grant? Di naman po, pero kanina nagpunta po si President po, tinatanong ko yung profile, yung proposal na ito. Kaya sabi ko, last week nasabit namin sa Sangguniang Bayan. Then, para approval po, pwede nyo i-implement. Okay po. Minsan po kasi natatanong ng mga kasama natin dito sa Sangguniang Bayan kung katulad po ng mga ibang proyekto natin na pinag-uusapan kung nagmamaterialize, alam ko po si Ito Selfie yung nagsabi ng PCB Board din, kung nagmamaterialize yung mga projects and programs natin. Katulad po itong cash grant natin, gusto po minsan kasi nakikita ng Sangguniang Bayan, yung mga member po natin, na kung saan napupunta yung podo na pina-approvahan dito, na binibigay namin dahil ito naman po katulad ng ginagawa natin ngayon, under deliberation, pinag-uusapan natin, kaya
siguro kami po ay natulong sa opisina ng senior na kung baka pwede na makita rin po namin yung pagbibigay ng programa at ang sa ganun, hindi po kami ganito kalagdalas na nagtatanong at nakikita namin na maganda at effective ng mga programa. Sa pangalawa po, yung additional fund for training seminar po ng Sangguniang Bayan, hindi po ata ito yung amount na requested. Paano pong na-adjust po ito or paano po nakakalapit sa amount na ito? Yes po. Ang pagkakalam po is around 1 million. Ang requested po na nakapiperdes po sa opisina. Pero sabi ko nga po, with approval po yung dalawa at yung PCP. So ito pong amount ay nanggaling po sa kanilang opisina. Yung po yung final na nalagay ka. Yung po yung nalagay natin. Yung sa supplemental budget. Bakit sabay-sabay po yung DCLD? Ito po kasi namin projected na sa mga sunod-sunod na nakaschedule na po. So hindi naman natin sinasabi na mauubos, pero yung hindi na namin nakailangan sana mag-dagdag ka ng supplemental sa susunod. Kaya yun po yung request namin. So medyo nakakagulat lang na parang laki. So yun din po, actually sa lahat po ng department, yun din po yung i-encourage natin. Kung nag-propose ka ng certain amount, may certain justification po. Para po, pag nakita ng lokal, bakit yan ito kalaki? So wala na po tanong, bakit yan ito kalaki? Makikita po niya, breakdown. Bakit nga pa nag-amount sa ganung amount? So yun po yung encourage namin sa mga lahat po ng department din. Laking vice mayor po yung PLC. Madam Chair. Mapalik lang po ako dun sa provision of cash grant to senior citizens. Nabanggit nyo kasi Sir Ellie, meron tayong age bracket. Ito po ba meron ng listing mo na hindi pa nabigyan na magkakaroon ng ito kung saan mapupunta itong 1.7? Kasi pa naman na po ata yan. Kumbaga alam na yung mga listing yan, yung mga pangalan, kung sino talaga yung mga hindi pa nabigyan. At saka kung ano po ba, paano po ba magbibigay nila? 65? Ganun po ba? Kaya nagkaroon ng bracket. Sino na po ba yung mga nakatanggap? Yung 70 years old, nakatanggap na ba? 80 years old, 65, ganyan, 60. Meron po bang listahan na gano'n? So kasi po, wala po akong copy ng listahan yung kung paano po nila-implement, kung paano sila nag-arrive ng mga ganong amount, sino-sino po ba nabigyan at sino-sino po ba yung hindi pa nabibigyan. So yun po yung siguro bilang oversight po or dito, pwede naman po natin hanapin to justify yung claim. Kung bakit po sila nag-arrive. Yung panahon mo kasi dahil dito, kung titignan mo yung amount lang nakalagay, pero yun nga, kung ito ba'y kumbaga in total dun sa lahat ng hindi pa nabibigyan. Kung minsan po sa on my initiative po, minsan talaga hinahanap rin. Pero pag hindi ko pa nabigyan ng video, kahirap naman pong pumili. Salamat po, Mr. Chair. Yung 59 kasi last year, 60 na ngayon. Pero 50 na rin sila. 60. May bracket eh. Madam Chair. Tayo ba may listahan ng report eh. Pupunta na tayo. Sir President. Pero hindi natin narabitan. Curious lang po ako dito sa maintenance of fire trucks. Wala po ba silang maintenance sa dating KIP? Actually po, nag-provide tayo ng assistance sa kanila. Maintenance din po ng fire truck meron. Pero as per requested naman po nila, meron daw po tayo papagawa sa mga fire truck ngayon na sira. At yung appropriation natin na approve is hindi sasapat. Kaya nag-request po sila. So kulang po. Yes, sir. Yun lang. Kailangan ko lang po Madam Chair na sinundoan natin nung nakaraan sa nagsulat. Yun lang po Madam Chair. Para sa satellite wala na ako. Para ko lang sa pang-isa parehas lang din po yung tanong ko pero WhatsApp. Kasi po, itong nakaraang buwan, nagbigay na ng yung 60 about o 69. Nagbigay na po ng, may programa na po tayo yung 500. Ito po ba itong 1.7
70 above. Pagkakaroon po sir kung magkano po yung binibigay nila. Kung 500 po, pare-pareho din po 500. Kaya lang po, parang sa prioritization ng pagkaka-implement po nila, kung ang age bracket po is, halimbawa, 60 to 65, yun lang yung nabigyan ng age bracket, kumbaga yung priority nila. Yung 66 to higher, baka po hindi nabigyan. Possible kung gano'n sir. Hindi ko lang alam yung exact kung paano nila. Yes sir. Pero definitely siguro may listing naman po sila at wala naman kung magduduplicate. So itong 1.7 na ito, lahat nabibigyan na siguro. Yan naman po yung claim nila. Hopefully po lahat ng mga dapat makatanggap ay makakatanggap na po dito sa supplemental budget. Ready na lang po, inquiry. Yung in-approve po natin na purchasing of fire truck, ano na po nangyari ka nakapag-procure na po ba or matutuloy po ba? Parang wala siya kumatanda na in-approve natin na supplemental budget or fire truck. Hindi po supplemental, naka-approve sa ano budget. Approve budget sir? Fire truck? Pagkakaalam ko parang 1.5 po tayo. Wala sir tayong approved budget for fire truck for this year. Baka sir approve sa AIP, pero hindi po na-include sa approved budget. 8 million. Madam Chair, malapit na naman po yung opisina ng OSCA, baka andyan po yung OSCA President. Klaro po sana. Baka pwede po natin ibigahan. Eva. At tayo po ay pinamlakan si ex-Councilor Lino Padre, ang OSCA President. Kaya maraming salamat po sa ating nagaragang Vice Mayor. Ganun din sa mga honorable. Masaya na po kayo. Medyo naubusan po yung boses. Ito na po ay bagamat nag-usap din kami ng budget regarding may request for supplemental budget. Kung saan ito po ay taon-taon po talaga nagre-request ng supplemental budget. Napaliwanag ko kung bakit. Sisimulan ko po ng nag-start ako as an OSCA head 2021. Ang budget po talaga for to senior citizens only 200,000. Ngayon po ang ating kagalang-galang ng Mayor na delay to say at Dizon, bigyan natin ng ayuda ang mga senior citizen 70 years old and above. Yun po yung unang programa. So, sa total po na numbers of as per encoded must list ng members of the senior citizen ng panahon ng naupo is 13,000. Ang 70 years and above is 4,000 something. Hindi ko sure yung video. So, nag-alat sila ng 5 milyon para mabigyan ang mga 70 years old and above ng halagang 1,000 bawat senior citizen na may edad
70 taon mataas. So, not exactly, hindi ko lang sure. That is 4.3 yata yung nabigyan nun. 4,370 years and above. Ang total members noong panahon ko ay 13,800 something. 4,000 something yung 70 years and above. And 12,000 something yung 60 to 69. At saka 1,000 yung pensioner. Kaya po nagkaroon ng programa ng 1,000 dahil po para pampalubag loob sa mga hindi tumatanggap ng social pension. So 1,000 po yun. So ngayon, nabigyan po sila taong 2021 ng 1,000 to all members of the senior citizen 70 years old and above. Paglipat ng taon, sabi natin po ng bayan, bakit hindi naman natin bigyan lahat ng mga miyembro? Kasi marami nang nagreklamo, bakit yung 70 years old and above lang? Kami senior citizen din. So, ibig sabihin sa madalit salita, bigyan natin, babaan natin sa halagang 500 para mabigyan lahat. Ibig sabihin yung 5 million na budget para mabigyan sa 500, sa 13,000, 12,000, that is only 6 million something. So, nag-supplemental ng 1 million higit para mabigyan ang lahat ng mga miyembro. So, the succeeding year, sinabi ko na nung mayroon tayong mga budget na deliberation, bakit hindi mo pa gawing budget yung 5 million para hindi na tayo nagsusupplement, gawin mo ng 7 million para mabigyan lahat. Taon-taon kasi ito yung problema. Siguro kung natatandaan nyo, taon-taon umaharap ako to supplement the 1 million something dahil 5 million lang po yung budget hindi. Sabi naman ng ating budget officer, ang budget ng OSCA is exceeded na sa budget requirements. Kung sasabihin natin 1%, sabihin natin 500 million, that is only dapat ang budget ng OSCA, is nasa 5 million lang. Pero sumusobra na ako, including the, ano tawag doon, yung para sa salaries, supplies, etc. The total budget of senior citizen ng araw na yun is para 8 million. Kaya kung gagawin 7 million, magiging parang 9 million, which exceeded the required budget for OSCA. Kaya, sige, ayaw mo na. Panatilin mo 5 million, pero taon-taon, hihingi ako ng supplemental budget. Ito na nga po yung nangyayari. 22, nag-supplement din tayo, kung natatandaan ninyo, sa halagang 1.3 at 1.4. Then, the 2023, nag-supplement na naman. Ngayon, tumaas po dahil tumataas din po yung members ng senior citizen. From 12,800 noong panahon na mag-start ako, ngayon, ang miyembro po ng senior is 14,800 something. So, tumataas po yan. Maaaring tanongin ninyo, bakit wala bang namamatay? As per records, ang namamatay annually, nasa 200 lamang po. Pero yung naidadagdag, more or less nasa 500. So, ibig sabihin, there's always an increase of members of senior citizen. Kaya yan po ang nagiging palaging perennial problem na tanggapan natin, ang mag-supplement dahil nga tumataas, kulang naman yung budget. Kaya pag nagtatanong sa akin, kung gusto ninyo para wala ng supplemental, tanggalin natin yung 60 to 69 years old. Pero nakatanggap na po sila ng 2 taon, baka maghinanakit naman sa ating, sa inyo, sa ating pamamambayan na bakit nalis. Kaya sana po mabigyan natin ng pansin na gawin ng 7 million. Matagal ko nang sinigin yun eh. Ito yung time pa po ni Sabihan by Member Papos na si Kerner na gawin ng 7 million para hindi na po kami humihingi ng supplemental budget
every year. So siguro naman po, malinaw yun talaga problema palagi para mabigyan ng ayuda sa hanggang 500 na mga membro ng senior citizen. Maraming salamat po. Madam Chairman po. May concern lang ako doon sa napulot po ni President. I would like to correct lang po. Wala pong exceeded budget ang senior citizen. So, as per ano po yan, baka sinasabi po ni President, yung budget ceiling na ibigay po sa mga department concerned. Ibig sabihin, may budget ceiling po tayo na kailangan na yung programa. Baka yun po yung tinuturan po ni President na nagkaroon po ng budget ceiling, kaya possible po yung request niya na madagdagan na hindi na po na-accommodate. Pero wala po sa exceed. Wala po tayong maximum na pwedeng ibigay sa naayuda sa senior citizen. Wala po. Tama, pwede makabalik. Hindi, tama po. Na tuwing nagkakaroon kasi ng budget deliberation, tama po kasi wala naman po sa batas na tumatagda na 1% whatsoever percentage, yun nga po yung ceiling. Kapag present na sa yung gender, sa mga seminar, yun nga, lumaran pa sa ceiling. Tama, correct po. Medyo nagkamala na ako. Yung nare-reach yung budget ceiling for DSWD and OSCA. So, pero, ang pinagtataka ko, nag-exit sa ceiling, pero na-utilize naman namin annually yung 7 million allotted for ayuda for all members of senior citizen. Why not make kumpletuhin na natin 7 million para hindi natin nahirapan na mag-supplement. Yun na palagi ang tanong ko. Tama po, kapag nag-present na kasi ng different department, we exceeded the ceiling, not exceeded by the budget. Maraming salamat po. Bale, sa ating Pangulo, kay Paliger, diyan simula tayo magpamigay nun sa 70 to 79. Yun ang 70 na ba? Sinula yun, bago nagkaroon ng 60 to 69. Sumunod yun. Salamat po, Madam Chair. Madam Chair, parang kay Sir Gonzi, recap ko lang po kung tama po yung magkakaintindi ko. 4,818 po yung beneficiary. Tama po ba, Sir Gian? Sa ngayon? Ako. Ito po yung tatanggap ng 500. Kaya po ang total nito is 2.4 million. So may pondo po kayong 678. Yung po yung rest, kaya nagtama po sa 1.7. Meron na po ba tayong programa kung paano po natin ito ibibigay sa ating mga senior citizen? Paano po ang magiging system of distribution? Kailan, saan? Yan lang po. Salamat. Pwede sagutin ulit? Yun nga po, meron tayong tinatawag na guidelines na sinasubmit ko muna sa DSWD, the budget and to the treasurer for approval na nakalagay doon mga requirements, 70 na ba, at kung kailan, nagtatakla po ako ng schedule dahil hindi kasiguran yung budget, para nagkakaroon ako ng schedule, temporary lang. Upon approval of the Sabihin Budget. Alam ko naman na palaging kulang na yung budget, pero in-expect po nila kasi na tuloy-tuloy yun dahil yearly naman is na utilize. We have a guidelines before implementation of the giving of ayuda. Hindi naman po pwedeng magbigay tayo ng ayuda, pero ito naman ay based on the Barangay Senior Citizen President's submission of their members. Pero,
based on the encoded master list na hawak po namin, hindi rin po ako basta-basta nagdadagdag kasi marami pong nagdadagdag ng mga pangulo kapag panahon ng ayuda. Sample, ang encoded master list ng tanggapan, sample ng Barangay San Roque, 500 lang. Pero pag may ayuda, nagiging 585. So kung tayo nag-i-screen talaga, mahirap naman po kasi lalo na yung mga boundaries, Bunol, Bulakid, yung province of Tarlac, minsan nagdadagdag sila eh. Kaya nga pagka-ayuda, ang members ay dumadami. Pero we'll be basing on encoded members as per master list namin. Maraming salamat. Bale, yung sinasabi mo, yung 1,000, yun yung given na tumatanggap na... Dati. Wala na ngayon. So, ang lahat, parang nakakatanggap na ng 500 each. Kasi, hindi talaga natin... All members. Hindi natin kasi makakot talaga yung exact dahil Nagbabago. Nagbabago dahil hindi nga, naabot yung parawan nila. Doon pala hahantog sa pagiging 60 nila. Kaya hindi may exact. But, ewan ko yung budget kung paano gawin doon. Salamat po madam Chair. Kung sa mga barangay kasi, meron yung hindi updated yung mga records nila. Paano yung mga hindi nakakuha rin? Halimbawa, ihabol nung Pangulo, yung mga citizen talaga. Salamat po, Kausyo. Bago po magbibigay ng ayuda, kasi every month naman kami nag-meeting, ang palagi kong sinasabi kasi, as per Republic Act 994, the master list must be updated quarterly. So we are basing on the submitted, updated, kasi updated, pag sinabi updated, tatanggalin mo yung mga patay, tatanggalin mo yung mga transfer. So, minsan bumababa, kapag kayo nag-meeting regarding the encoded master list, maganda. Ang masakit nga pagka nagbibigay ng ayuda, dumadami. Kaya ang ginagawa ko, nag-iipit ako na walang dagdag bawas. Ang babawas na yung patay. Babase tayo sa mga isinasubmit ninyo updated master list. Kasi nagkakaroon na ako ng deadline. Let's say ang ayuda is September. Deadline, July, hindi na po pwedeng maglagay. Ang masakit, meron pa rin nakakalimutan ilagay. Yun po yung mga nagre-reklamo. Which hindi ko naman po kayang bantayan lahat ito. Nasa Pangulo, hindi naman po ako nagkukulang tuwing meeting na paki-update dahil 4 na beses na tayong nag-ayuda. Ayaw ko na sanang may marinig ako na apay-ginagan ko awampay. Adinagan pinatay agda. That's ko yung sabihin sa kanila, pero 64 barangays, hindi ko po kayang bantayan. So talaga nandiyan po yung palaging mga pagkakamali. Marami pa rin nagreklamo. So habang tumatagal naman, umunti naman na. Dati kung 100, meron pa rin siguro mga 30 na mga reklamo. Hindi natin po perfect. Hindi mo kayang bantayan yung 64 barangay. Okay na yun. Maganda lang para mali. Maraming salamat po sa nagkayanda. Nag-concern kaya naman. Pinakalat eh. Hindi. Pandaw yan, over. Thank you. Thank you po, Vice Mayor. Nagluluto lang ito. Salamat.
Actually, sir, ito yung sa legal, pang-maintenance po ng mga sasakyan. Yes, sir. Yes, madam. Lahat po ng mga vehicles, sir. May mga preventive maintenance po kasi tayo ginagawa eh. So, yung appropriated balance na po natin ngayon is depleted na. So, just in case po nagkaroon ng problema yung sasakyan, wala na po tayong appropriation. Kaya, nag-propose po ng another supplemental budget. Just in case po may kailangan. Madam Chair. Ang pwedeng kasadahan natin po yung supplemental EAP. Ito naman ito po ng negotiation. Tulad sa number 7, purchase of IT equipment. 2 laptops, 1 desktop. Inaabot ng 620,000. Parang po yung nakarapin kaya dito yung office na nag-review. Ano yung mga officer? Kasi ang traffic po ng EAP. MPDO/EAMS po yung nakalagay. Okay lang po sir, kung hindi po ano yung specific, baka lang may idea. Hindi po nakalagay yung ating Actually po siguro kasi may plan sila for supplemental budget. And definitely baka wala po sa EIP. Kaya include po nila sa EIP. So, ano kalagay po dito output nila is gagamitin nila for CPMS data banking. Ito po sir, inaabot talaga ng ganito kalaking naman. Sa costing po, hindi ko po sure kung paano sila nag-costing. Kasi gaya po ng laptops, desktop, may kanya-kanyang specification po yan. May kanya pagka higher specification, higher costed po. So yung sa market studies nila, so makikita lang po natin kung how they come up with the amount. Pag meron na po sila sa purchase request, yung mga specification ng equipment na kailangan. Sa bagay, ito naman po ay supplemental, di pa lang hindi siya kasama sa supplemental budget. Tanong ko na rin po yung sa total likelihood, ito ay paano po ba ito inaamin? Pinapigay po ba nila ito o paano na po may mga members? Actually po, may guidelines tayo with the grant of livelihood program. So, I think pagdating po sa livelihood program, mas specific, anong department is under ng MSWDO. So, kung ano po yung klaseng livelihood sa ipamimigay at kung paano po nila i-implement. So, same time po, siguro may plano sa magbigay ng livelihood program. So, ini-include nila with the EIP. Pero definitely po wala pong budget. Tama na to, 2 years. 2 years. Madam Chair, wala na patanong sa Sir mga wala natin baka may katanong. Madam ko na po. Budget, ito ko lang pinalaman dun sa naging topic natin. Gusto ko lang ulit malaman yung, kasi di ba nagpapawalik ka ng charge ng mga employee, ini-aim din natin gustong
mangyayari ng bawat department. Nasa ilang PS na ulit tayo sa ngayon? Actually, yung computation ko po, nasa around na tayo 32 something. Yung po yung PS card natin. 32? Yes, sir. 32 lang. Compare with the, ano pa, isang nasa 42 na tayo. yung actual po, sir. So, yung mga lahat ng beacon doon, tapos yung mga in-spend position, pupunuan? Lahat yan ng funded. Lahat po ng funded plantilla positions. So, ang computation po, ng next preceding year po na yun. So, pumapasok lang po siya ng around 32%. Oh, pero nung last, nasa 38 na tayo ng iba ng Yes, sir. Kasi meron po tayong mga item previously na created and funded, pero in-abolish po natin. Gaya po ng mga SD24 under the Office of the Mayor dati. May mga na-abolish po tayong item eh. So, anong pwede equal to? Yung mga position yun? Ibig sabihin, sir, ang PS cap natin for a first class municipality is 45%. So, pwede pa tayo mag-grade ng mga positions, provided po na meron tayo mapagkukunan ng source. Doon din nanggagaling yung mga bonus, mga etc. Yes, sir. Kasama din po sa computation, sir. Kasi once na nag-exceed ka ng PS cap, yung mga succeeding po ng mga bonuses, hindi mo na po pwedeng i-grant. Thank you, Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair. Ay, sir, hindi pa ako lang po. Nung nakaraang session po kasi meron kami natagat na tatlong supplemental budget ng tatlong barangay. Meron po sila mga realignment ng budget, specifically sa 20% developmental fund. Ang concern po ng Sangguniang Bayan, kaya hindi po namin makalimutan muna, is kung ito ba ay ganong maaga o hindi po ba parang hindi lalabag ng batas o ang sa madaling salita, ito po ba ay pwede nang i-grant sa pinapos ng ganito pa naman. Nagkakaga-approve lang po ng annual budget. Actually po, ang ano ng budget is ina-approve within a year. Until December 31, ibig sabihin. So, ito case po ng barangay, parang sa unit po yan, nag-approve sila within the year. Then, isasabit nila sa Sangguniang Bayan for review. So, yung pag-supplemental budget naman po, provided po na approve yung annual budget nila. Any changes po kasi dun sa in-approve nila, dapat dumaan sa supplemental budget. So, kung may gusto na silang changes, sabi natin, kaka-approve ng December 31, may gusto silang changes na March. So, pwede nilang magkaroon ng changes through supplemental budget pa rin. Kasi kung may realignment, ibig sabihin, ang source nila ng supplemental budget, realignment. So, provided po na approve yung annual budget, pwede po sila mag-supplemental budget. Then, sa review naman po, syempre po, pag hindi pa na-review yung annual budget, definitely, hindi pa po dapat nire-review ang supplemental budget. So, pwede po sila. So, may makita po silang justification, bakit ayaw na natin implemento. Pero, yeah, provided po na dapat approve po muna yung annual budget bago mag-supplemental budget. Salamat po, sir. Salamat. Tama ay Madam Chair. Tama ba budget na kailangan nila din palitan ng supplemental AIP nila hanggang pati budget at saka kailangan nila ng appropriation ordinance? Kasi po ito budget para po sa background din po ito. Buong 20% development fund ng barangay po yung nire-realign nila. Hindi lang part ng 20%. Kasi hindi po na 20%. Ang ulit po natin kasi sa budget,
subject for inoperative yun. Inoperative po yung budget. Pwede po i-declare sa Sangguniang Bayan, inoperative. For that grounds. Ganun din po, kung isa kasi meron din po yung nasa annual investment program, pero pag binalitan mo, mas mataas doon sa amount mo sa annual investment program, possible yung pong grounds yun. Supplementary EIP po, parang sa atin po yan, sir. Pag nagsusupplementary EIP kayo, nagsusupplementary EIP po tayo, di ba sinasabit pa rin po natin sa ganyang panalaligan? Pero sa case po ng barangay, nagsasabit po ba sila ng supplement for review ng EIP? Kaya tama ko ba budget na kailangan kung babaguhin nila yung buong 20% development fund, baguhin din nila yung supplemental na DIP nila? I-assure po nila na yung kanilang supplemental budget is nasa annual investment program. Pag wala, so kailangan nila mag-supplemental EIP. Yes, sir. Kasi bago ang huling, bago mong budgetan, kailangan nasa approved EIP. So sa pagkakaalam po kasi namin, Madam Chair, walang ibinigay sa supplemental EIP. Meron silang EIP for 2024 na i-approve natin, pero i-realign nga nila Ponzi yung buong 20%. Yung pagkaka-realign nila, wala yun sa lumang EIP nila. Kaya tama mo ba budget, kailangan din silang gumawa ng bagong EIP para ma-implement yung realignment na gusto nila. Kailangan po, i-include nila sa EIP. Kung puro supplemental EIP, mag-approve din po sila ng supplemental EIP for inclusion po ng mga programs na gusto nilang budgetan sa supplemental budget. Sir Eric, sabihin na natin approve budget. Kasi tapos na eh. Lumaan na rin dito. Approve din. So, approve budget, tapos approve din yung one. Ngayon, ang tatanungin pa lang sa budget, kung pwede na mag-realign yung barangay sa one na ito. Kasi maaga pa eh. Yes, sir. Pwede na po. Pwede na. Pwede na, sir. Kasi kung ma-identify nila na hindi feasible, yung na-identify na, any grounds na gusto nila sabihin, hindi feasible yung endiladitan, hindi siya implementable. So, palitan natin ng ibang feasible program. Mas priority program, palitan natin. I-realign natin itong account na to dito sa another program natin na mas kailangan. Basta nasa annual. Yes po, basta provided po, may approved budget muna sila na annual budget. Kasi ang i-realign po nila dapat yung nandun lang sa approved budget. Yung considering din po na halimbawa kasi pwede lang i-realign pag hindi nyo po binigyan ng review. Kung hindi siya inoperative. Hindi po. Kasi pag sinabi niyo po, diniplinary niyo sa review na inoperative itong program na to, pwede rin po rin na i-realign niya kasi hindi ito nila pwedeng implement. Itignan lang po natin, ano ba po, 20% development fund, hindi sinasabi ni Kasi po kami, 20% development fund. Meron po tayo kasi nga DBM ruling doon. Ito ba, i-chargeable sa 20% development fund? Yes. Yung nakakita nila sa... Yes po, chargeable po ba yan? Hindi po ba yan administrative in nature? Halimbawa po, rehabilitation ng barangay hall. So, baka po administrative in nature yan, barangay hall. Pero pag sinabi po nila, rehabilitation ng multipurpose hall, tapos, ang nakalagay po sa output, barangay hall, medyo may area
So, yun po, para po sa safety po ng, para po sa reviewing committee, kung hindi po assure yun, pwede po kayo maglagay kasi ng condition dun sa inyong review, provided na naka-align siya dun sa DBM circular. Kasi kung hindi pa natin makikita kung ano talaga yung exact ng reviewing. Sabi nila, multi-purpose hall. Sa multi-purpose hall po ba, nandun po ba yung living center, nandun po ba yung ibang, para masabi yung multi-purpose hall, pero pag tinignan mo pala, barangay hall lang talaga. So, may mga ano po yan. Apat yan, i-recap ko lang. So wala pong time constraint sa pag-realign sa mga barangay? Wala sir, provided po na approve ang annual budget mo. Pangalawa po, kung wala po sa approve AIP nila, yung pag-realign na dapat isupplemental din nila yung AIP nila. Yes sir, kasi probably hindi mo pwedeng budgetan na wala sa annual investment program. Pangatlo po, kahit gaano malaki from the 20% development fund ng barangay, pwede nilang i-realign as long as nasa supplemental or nasa AIP nila. Ang pwede po nilang i-realign sir, yung appropriated na. Apo. Yun ang po, pwede nilang i-realign, yung appropriated. Kasi bago po nila yung program eh. Apo. Yun nga po, kung kahit nasabihin natin yung 20% development fund nila, i-realign nila as long as nasa AIP or i-supplemental nila ng AIP, pwede po. Pwede po. Provided din po na chargeable po yung pagdadala sa 20% development fund. Maraming salamat po ba? Wala. Kay Mama Charlene. For the conversion of San Marcelino Elementary School to San Marcelino Integrated School at Santa Lucia Primary School to Santa Lucia Elementary School na iminumutay po natin pagbigayan na. Pati ba ito? Pangalawa? Madam Chair, idinulog dito sa atin ang isang resolution
resolution. We have a 5-year contract to support, finance, and maintenance of grade 7 to grade 10 until such time that there is a subsidy and recognized by the DepEd and national government para po doon sa San Marcelino Integrated School at Santa Lucia Elementary School. Yung 5 po natin pag-divide. Here you have the motion sa by the producer for the one. Using all the percent motion. Okay, nakalive na ba? Pag ako magsalita, mag-invite tayo. Madam Chair, wala po sana marinig kay Secretary kung ano po yung pag-usapan ng admin ng eskwelahan. Ito po ay nakausap po natin yung Secretary. Yung pinakausap kanina ni Ma'am Charlie at nagpadala po ng costing para po sa programa na 2 years and a half. At nakalagay po dito, scholarship costs and expenses, diploma in midwifery due to the university. Exhibit ito po yung sagot ng UP, 237,385 pesos. Sa page 2, B, due to the scholar, LGU counterpart, for first semester, first year, second year, at sa third year niya ay kalahating taon na lang, umabot po ng 296,260. Ang costing po ay nilandaan ni Adelaida Gaitos Rosaldo, College Secretary, at approved by Benito Tandinco, D. Kung lang naman siguro ko sa ganun, parang pinaka-guidelines lang or reference. Opo, parang reference purposes lang po ito. Hindi ito yung actual na ibibigay or mapag-uusapan. Opo. Thank you.